Teban. Pansamantala lang yun. Makinig na lang tayo kay nanay at tatay. Dadalawin naman kita sa bahay nila, Lola. Promise yun. Kailangan niyo maging matatag. Sige na, Buboy. Anak, napakabait ka din na mag-aaral kang mabuti para makatapos ka. At huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang tiyahin mo. Di bale, tuwing Marso naman kapag bakasyon, makakabisita ka sa amin ng tatay mo. Paano po pag Pasko? Magkakasama siyang pa rin po ba tayo? Halika na, Buboy. Halika na. Ganun na naman. Noong mga unang taon, nakakauwi naman si Buboy at nakukumpleto ang kanilang pamilya. Pero nang maglaon, dahil na rin sa hirap ng buhay, tuluyan nang hindi nakita ni Buboy ang kanyang pamilya. Madalas na lamang niya sulatan ang kanyang ina. Nagsipag si Buboy hanggang sa siya ay makatapos ng high school. Pinayagan naman siya ng kanyang tiyahin na bumalik sa kanyang tunay na mga magulang. Ito na maluluto ng pagkain. Kakain na tayo. Mainit, diba? May gulay pa yan. O, gusto mo magluto, anak? Tama nang iyak. Pawis na pawis ka na, kaiiyak ko. Nay! Kamusta po kayo? Ikaw na ba yan? Ang laki-laki mo na. Ay, halika nga. Sana ba yung bunso natin na sinusulat mo sa akin, Nay? Shhh, huwag mo umiyak. Kahit nga tatay mo nagulat eh. Kahit nga ako. Hindi ko sukat akalain na masusunod pa si Teban. Si Teban, Nay. Kailan kaya natin siya makasama pa kompleto na tayo? Kasi anak, sabi ni Teban, hindi raw niya kayang iwanan yung lola niya dahil may sakit nga. Buti ka pa nga, nagbalik na eh. Mas kailangan niyo ko rito. Kahit ilang taon pa ang lumipas, kayo lang yung nag-iisa kong nanay. Anak, hinahanap-hanap mo lang yung paghihili ko sa'yo nung bata ka pa.
tong kapatid mo. Tay! Buboy! Tay! Ba't hindi mo sinabing umuwi ka? Di sana sinundo kita sa labas. Hindi na, kaya ko naman eh. Mula noon, hindi na muling iniwan ni Buboy ang kanyang inang si Imelda. Nagtrabaho siya bilang part-time waiter at paminsan-minsay nakikirelyebo sa pagpepedicab ng kanyang amang si Ronald. Malaking ginhawa ang pagbabalik ni Buboy para kay Imelda. Pagkalipas ng ilang buwan, Ano to? Kulang to! Anong kulang? Paano magkakasya to sa pagkain natin? At pambili ng gatas ng anak ko, ha? Paano? Di ka kasi nag-ingat eh. Aksidente yan si Tomtom. Alam mo, okay na sana eh. Makakaahon na tayo kahit papano eh. Nagbuntis ka pa. Nay, tay. Tatandaan nyo na, nag-aaway pa rin kayo tungkol sa pera. Pati si Tomtom, dinadamay nyo na. O, tay. Ano naman po yung pagkukulang ni tatay? Pupunan ko na lang po. Dagdag niyo sa panggasto sa bahay. Salamat, ha. Isip na buhay ito. Hoy, 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 hoy! Saan ka na naman pupunta, ha? Gabing-gabi na! Wala akong pakialam. Anong walang pakialam? Ronald! Bumalik ka dito! Ronald! Hayop na to. Yan. Nakita mo yung tatay mo, ha? Alam mo, malakas ang kutob ko. May babae talaga yan! Ay, tama na. Alam mo ka? Bukas, ha? Magsiseminar tayo, ha? Oo, sige. Sige. Mauna na kami. Salamat ulit, ha? Ingat din kayo. Sige. Gusto mo? Doon tayo sa may likod. Ha? Sige. Sabi ko sa'yo, pwede tayo dito. Hoy! Ikaw walang hiya ka! Ang landi-landi mo! Halika dito! Asawa ko yan! Maghanap ka ng ibang lalaki kung kinakati ka! Mapapatay kita! Isa ka pa! Tama na! Ha? Hindi pa ako tapos sa'yo! Tama na! Ang landi mo! Makati ka! Makati ka! naiuwi naman ni Imelda ang kanyang asawa ng gabing iyon. Pero hindi nagtagal, nauwi rin sa hiwalayan ang mag-asawa. Nilisan ni Ronald ang kanyang pamilya at nabalitaan na lamang nila na nasa isang malayong probinsya na raw ito.